In verse 4 ng chapter 8 ng Luke, sabi po rito, when a large crowd was coming together and those from the various cities were journeying to him, he spoke by way of a parable. Sabi po ng Panginoon, the sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell beside the road, and it was trampled underfoot, and the birds of the air ate it up. Other seed fell on a rocky soil, and as soon as it grew up, it withered away, because it had no moisture. Other seed fell among the thorns, and the thorns grew up with it, and choked it out. Other seed fell into the good soil, and grew up and produced a crop 100 times as great. As he said these things, he would call out, he who has ears to hear, let him hear. Verse 9, his disciples began questioning him as to what this parable meant. And he said, to you, it has been granted to know the mysteries of the kingdom of God. But to the rest, it is in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Now the parable is this. The seed is the word of God. Those beside the road are those who have heard. When then the devil comes and takes away the word from their heart, so that they will not believe and be saved. Verse 13, those on the rocky soil are those who, when they hear, receive the word with joy, and these have no firm root. They believe for a while, and in time of temptation fall away. The seed which fell among the thorns, these are the ones who have heard, and as they go on their way, they have choked with worries and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to maturity. Verse 15, but the seed in the good soil, these are the ones who have heard the word in an honest and good heart, and hold it fast, and bear fruit with perseverance. Now, no one after lighting a lamp covers it over with a container or puts it under a bed, but he puts it on a lampstand, so that those who come in may see the light. For nothing is hidden that will not become evident, nor anything secret that will not be known and come to light. So take care how you listen, for whoever has, to him more shall be given, and whoever does not have, even what he has, or what he thinks he has, shall be taken away from him. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin bago tayo magpatuloy sa pag-aaral ng kanyang mensahe. Panginoon, dakilain ka at luwalhatiin, pagkalooban po ninyo ang bawat isa sa amin ng presensya ng inyong banal na Espiritu, upang ang inyong katalinuhan ay mapasa amin sa gabay at pangunguna ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Ihayag po ninyo ang inyong sarili sa inyong mensahe. Ihayag din po ninyo ang aming mga sarili sa pamamagitan ng mensaheng ito, upang sa gayon, Panginoon, maunawaan namin ang aming kalagayan sa inyong harapan at tuluyan ka naming sambahin at luwalhatiin sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So magkaroon lang po tayo ng maikling background o maikling review sa mga napag-aralan natin for the past, yung Lord's Day messages noong 2025, no? So para magkaroon din po tayo ng context dito sa ating pag-aaralan ngayon sa araw na ito. So God is really good kasi binibigyan niya tayo ng progression of learnings, ng messages, no? Progression of messages na naunawaan natin kung paano naihahayag ang mensahe ng Panginoon. So ano bang mga natutunan natin this past few Sundays, no? Nung bago matapos ang 2025? Natutunan natin
that the Lord, while giving the crowds the message of the kingdom, was also performing miracles. So yun po yung kaganapan. Habang sinusundan siya ng mga crowds, ng mga tao, hinahayag niya yung mensahe ng kaharian ng Diyos. And at the same time, nagpapagaling siya. No? Ng mga may karamdaman, bumubuhay siya ng mga patay, at nagpapalaya siya ng mga demonyo na nananahan sa buhay ng mga sumusunod sa kanya. No? Yun po yung kanyang ginagawa. So kaya nga noong nagtanong si John the Baptist, ang tinutukoy ko, no? Noong nagtanong si John the Baptist habang siya ay nakakulong, ikaw na ba yung hinihintay naming tawan o maghihintay pa kami ng ibang bagay ba? O ng iba ba? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi siya sumagot ng yes or no, pero ang sabi niya doon sa mga pinadalang emissary o yung mga messenger, o yung mga followers ni John the Baptist, bumalik kayo kay John at sabihin ninyo sa kanya kung ano yung inyong nakita at narinig. So naging witness sila kay John. No? John the Baptist's follower became a witness. Sila yung isa sa mga unang witnesses ng ministry ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang proof lang noon, bakit niya pinabalik at ikwento, so that John will know that Jesus Christ, or He Himself, is the fulfillment of the Scriptures. Kasi alam ni John the Baptist kung ano ang nilalaman ng Scriptures. Kasi nga, prophet siya eh. Kaya ang binanggit ng ating Panginoong Hesukristo is yung inihayag ni Isaiah, wherein dun din madalas umuhugot ng yung tawag mo nito, support na mensahe si John the Baptist. No, halos pareho sila ng inihayag ni Isaiah. So napag-aralan din natin na ang grasya ng Diyos, yung last Sunday nga, at hindi ang ating pansariling katuwiran ang tunay na dahilan kung paano na kahit ang isang lugmok sa kasalanan ay nakalalapit sa ating Panginoong Hesukristo. No? Today, ngayon naman, we will learn how the Lord reveals Himself and how the kingdom of God descend upon a life and a community. So dito po sa binasa natin ito, meron tayong tatlong bagay o tatlong principle o tatlong katotohanan na dapat nating maunawaan. Una, yung real issue dito sa parable na to as revealed by Jesus Christ. So ang ating Panginoon na naghayag kung ano yung real issue dito sa parable na to. Secondly, yung connection ng parable at saka ng reality as revealed by our Lord Jesus Christ. Yung pangatlo, yung purpose ng parable. Bakit siya gumamit ng parable? Nireveal din niya kung bakit siya gumamit ng parable. So yun yung ating mga pag-aaralan. So ang parable na to, some would say na ito ay, ano ba ang parable? Ang parable ay heavenly stories, earthly stories with heavenly meanings. So yun po yung sinasabi ng ilan. Some say na ang parable ay extended simile, o yung paghahambing, extended simile or metaphor. Pero itong parable po na ito, medyo delikadong ma-misinterpret. At marami ang ilan, ginagamit ito sa allegory, extended allegory. Ang ibig sabihin po ng allegory, yung bawat major na sinasabi ng talata o ng kwento, binibigyan ng meaning. Ano-anong meron dito? Merong sower na naghasik ng seed. Merong seed, no? Na lumapag sa iba't ibang klaseng lupa. Merong lupa, no? Iba't ibang klase yung lupa. At merong fruit or bunga. So, ang allegory, bibigyan niya ng meaning yung apat na yun. Yung mga major na yan. So, yun po yun. Ano yung sower? Ano yung seed? Ano yung soil? At ano yung fruit? So, yun yung medyo delikado. Kasi pwedeng tumama, pwedeng imbento ang allegory. No? Yun po yung ibig sabihin ng allegory. Gusto nating gawin na mas maintindihan ng iba, pero sa effort natin na gawin na mas maintindihan ng iba, lumalayo ka sa katotohanan ng sinasabi ng salita ng Panginoon. So as we go on, i-explain ko kung paano yun. Ano? Kasi ito po, yung real issue po dito sa sinabi ng Panginoon, Christ Himself defined kung ano yung importanteng dapat nating maunawaan dito sa parable na to.
Siya mismo yung nag-define. Ang real issue, so yung point number 1, the real issue in this parable as revealed by Jesus Christ, we can find it in verse 11. Ano nga daw yung sabi? No? So nagkwento muna siya ng parable, tapos habang tumatagal, maging yung kanyang mga disipulo, yung kanyang mga apostles na tinawag, nagtatanong din, ano bang ibig sabihin yan? So, in-explain ng ating Panginoon. So, ito yung kanyang explanation. Now, this is the parable. Ito yung parable. Sabi niya, the seed is the word of God. So, yun define. So, hindi na tayo gumamit ng allegory. Kasi ang Panginoon mismo ang nag-define kung ano yung seed. Yan yung kanyang sinabi. No? Now, the seed is the word of God. So, ang pinaka-issue sa parable na ito ay ang salita ng Diyos. Yun yung pinaka-issue. At hindi kung ano pa mang bagay. No? Sinimula ng ating Panginoong Jesucristo ang explanation niya patungkol sa parable, sa paghahayag, kung ano ang kahulugan ng seed. Sabi niya, yung seed ay yung word of God. At yun ang inihasik, yung word of God. No? Sowed. It was sown sa mga lupa. No? Ibinato. So, yun pala yung meaning ng sowing. No? Hindi lang siya basta naglatag ng buto, kung hindi naghasik talaga, ibinato. So, ganun yung paraan ng pagtatanim na ginawa nung sower, paghasik. Although mahalaga yung role nung sower, no? Mahalaga yung role nung sower kasi sa pamamagitan ng sower, naipakakalat yung seed, which is yung salita ng Diyos. Pero mas binigyan din ni Lord ang seed instead of the sower sa parable na to. So, hindi niya masyadong binigyan diin. Kasi given na yun kung sino yung naghahayag ng salita ng Diyos eh. No, given na yun. So, hindi niya na masyadong binigyan ng emphasis yung sower. Ang kanyang binigyan ng emphasis ay yung seed, the word of God. Obviously, mga kapatid, si Jesucristo yung tinutukoy na sower. Kasi sa kanya nagmumula ang tunay na mensahe. No? Sa kanya nagmumula yung tunay na mensahe ng salita ng Diyos. And by extension, sa panahon natin ngayon, we no longer have our Lord Jesus Christ physically, no? Ang extension ngayon ng pagiging sower ay yung lahat ng faithful individual who share the message in a sense, sila rin po yung sower. Such as yung mga pastors, evangelists, wala nang prophets sa panahon natin ngayon, no? So yung mga naghahayag ng salita ng Panginoon ay maaari din nating masabi na sower. Naghahayag ng salita ng Panginoon. No? So katatapos lang natin pag-aralan ang Lord's Prayer at ang isa sa mga petition o request, no? Yung binasa natin kanina. Kaya natin siya binasa, yung Lord's Prayer, ano yun? Yung Our Father who art in heaven. Kaya natin siya binasa para ma-remind tayo na napakahalagang hingin natin sa Panginoon etong mga bagay na ito. At ang isa sa mga bagay na dapat na hinihingi natin in prayer, pwede nating gamitin yung sarili nating tawag mo nito, panalangin, pero ito yung pundasyon na itinuro sa atin na tuwing lalapit tayo sa Panginoon, make a petition na ihayag niya yung kanyang kaharian sa bawat isa sa atin. Let His kingdom come as it is in heaven. So, yun yung ating petition na hinihingi sa panalangin. So, ano bang kailangan natin tandaan whenever we pray to God our Father is to ask Him to make His kingdom come on earth as it is in heaven. At ito po yung realidad sa parable na ito. Ito yung realidad sa parable na to. Ang kaharian ng Diyos ay ini-establish niya dito sa lupa, no? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Wala nang iba pang paraan kung paano niyang ini-establish yung kanyang kaharian dito sa lupa. No? Hindi siya superficial, hindi siya extraordinary. O extraordinary, I mean, kasi kumikilos ang banal na spirito, pero hindi siya yung Lord, let your kingdom come, na darating lahat ng angels niya, bababa. Hindi ganoon, ano? Bumaba na ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang salita. Bumaba na siya kasi dito sa mundong ito eh. At inihahayag niya na yung kanyang kaharian, iniwan niya, naihayag na yung kanyang kaharian, iniwan niya,
yung katotohanan patungkol sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang salita. And whenever we share or we hear the good news being shared, the kingdom of God is proclaimed among us. No? Inihahayag sa atin ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So every time, sige po, pakiyan yung next slide. Every time the word of God is shared, a seed is sown in the hearts of the hearers. Natatamnan ng word of God ang mga nakakarinig ng salita ng Diyos. And every time the word of God is shared, it is a time when we get to meet Jesus Christ, our Savior, who has come to bring forgiveness, repentance, and faith. So sa pamamagitan ng kanyang salita, nauunawaan natin na ito yung purpose ng pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay, no, sa mundong ibabaw. To forgive us, to call us into repentance, and to develop and give us faith in Him, in His finished work. So yun po yung ginagawa o yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at patuloy na ginagawa ng ating Panginoon every time His Word is shared. No? So it is by receiving God's Word that we receive forgiveness. We have the assurance of forgiveness. Bakit? Kasi we have His Word. Nandyan yung pangako niya eh. No? When we come to faith in Christ, yung mga pangako niya ay kanyang iniwan sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. And every time we hear His Word, it is an assurance for us that His promises will come to pass. Pangako niya ay tutuparin niya. So God reveals our real condition before Him by the working of the Holy Spirit through His Word. No? Yung Word din ang nagpapakilala sa atin kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Kung ano ang ginawa ng Diyos para ang bawat isa sa atin ay maging ayos ang relationship sa Kanya. No? Tayo ay walang kwenta, makasalanan. Ang sabi nga ng Bible, once you were not a people. Imagine niyo ngayon, sabihan mo ngayon katabi mo, once you were not a people. Tagalogin mo kaya, no? Dati hindi ka tao eh. Hindi ka tao ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin, ano? Dati hindi ka tao ng Diyos. Pero ngayon, tao ka ng Diyos. Hinirang ka ng Diyos. Imagine mo yung promise ng Panginoon, and ang assurance lang na matatanggap natin is through His Word. No? Pwede tayong mag-pretend na anak tayo ng Diyos, pero anong assurance meron tayo? Kung hindi natin pinakikinggan, di natin tinatanggap at di tumutubo ang seed sa puso ng bawat isa sa atin, wala tayong assurance. Pretensions lang ang meron tayo. Kaya nga, every time, di ba, pansinin ninyo, common question yan. Ang mga born again lang ba? Yung mga born again na to, yayabang. Bakit? Kayo lang ba anak ng Diyos? Di ba? Ganun yung tanong eh. So anong assurance meron sila? Yung pagkakakilala nila sa Panginoon? Paano nilang nakilala ang Panginoon? Kasi narinig nila ang Diyos ay puno ng pagmamahal. Pero hindi nila pinakinggan na ang Diyos ay Diyos ng hustisya. At yung hustisya niya ay kaakibat ng kanyang pagmamahal o kasama ng kanyang pagmamahal, nakapaloob sa kanyang pagmamahal. So problematic yung kanilang pangunawa o kamalayan sa karakter ng Diyos dahil hindi naman nila alam yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So God reveals our real condition before Him by the working of the Holy Spirit through His Word, sa pamamagitan ng kanyang salita. So it is through His Word that we come to recognize our sinfulness and need of a Savior. No? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tsaka lang natin nare-recognize yung ating pagiging makasalanan and at the same time, yung ating need of a Savior or for a Savior. Because it is by His Word that our guilt is dealt with. O kinatagpo ng Panginoon ang ating kasalanan o yung guilt natin by His grace sa pamamagitan ng Kanyang salita. No?
Kaya nagiging posible ang repentance dahil ang salita ng Diyos ay nagkakaloob ng kanyang grasya sa gitna ng ating mga pagkakasala. So every time the Word of God is preached, there is an opportunity for the hearers to develop faith in God. So gasgas na natin ginagamit ito, no? Romans chapter 10, verse 17. Kaya ang pananampalataya, ano daw? Ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So hearing the Word of God, brethren, hearing the Word of Christ is the ordinary means. Ordinary means. Alam mo ang ibig sabihin ng ordinary? Common. No? So hearing the Word of God, of Christ, is the ordinary means of God uses to bring people to faith and grow into maturity through the Word. So paano na-develop ang faith? By hearing and hearing the Word of God or of Christ, yung gospel. No? Every time we hear the Word of God preached to us, the Holy Spirit works to sanctify us. Anong ibig sabihin ng sanctify? Patuloy tayong nililinis. Patuloy tayong inaayon sa wangis ng may likha, ang ating Diyos. Patuloy tayong dinadala into Christ-likeness, who is our Lord and Savior. But this is the sad reality in this parable. Ito po yung malungkot na katotohanan. So bagamat parable to, kwento, no? Pero yung malungkot na katotohanan, not everyone who has ears. Baka nyo nga yung tenga nyo, ilan meron? Dalawa, no? Dalawa yung tenga. So, yan yung normal, no? Dalawa yung tenga. Pero hindi daw lahat ng may dalawang tenga, anong sabi? Ay mayroong abilidad na makarinig ng salita ng Diyos. No? Ito po yung sad reality. Minsan, mga anak, yung boses nga lang ng magulang, hirap ng pakinggan eh. Lalo pa kaya yung boses ng Diyos. No? So, hirap ng pakinggan. Ganon din, at the same time, yung ibang tao, ibang individual. Hindi lahat daw ng may tenga ay mayroong abilidad na makinig ng salita ng Diyos. Pansinin ninyo, pagka hindi kayo interesado, 5 minuto pa lang, iba na yung ginagawa ninyo. Pero pag interesado kayo, hindi ninyo namamalayan, hindi lang yung tenga ninyo nakatutok, kundi pati yung inyong mga mata. No? Concentrated masyado. Pag interesado kayo, ito yung sad reality. Hindi interesado ang lahat ng may tenga na makinig ng salita ng Diyos. No? Yun po yung nakalulungkot na katotohanan. So sabi po dito, only those who have been gifted with the ability to hear can listen to the Word of God intently. No? Yung talagang tutok. Kaya nga, ang panawagan ng ating Panginoong Hesukristo, those who have ears to hear, let him listen. Bakit daw? Kasi ang reality of the matter is that there are a lot of bad soil out there. Napakaraming bad soil, even inside the church. Patay tayo dyan. No? Even inside the church. So, ito po yung point number 2. The connection between this parable and the reality as revealed by our Lord Jesus Christ. Tandaan po natin that there is only one word, yung seed na tinutukoy dito. Hindi po yan iba't ibang klase ng seed. Isa lang yan. No? Pertaining to one word of God. Yung kanyang gospel, yung kanyang law, yung kanyang gospel at saka yung kanyang law. Iisa lang po yan. Isang mensahe lang po yan. It all points to our Lord Jesus Christ. So there is one word, but there are different soils. Ano daw yung mga soils na yon? Yun daw po yung mga kondisyon ng mga puso na pinaglapagan ng Word of God. So yung mga taong nakarinig, umabot pala sa puso yung pandinig. No? Umabot pala sa puso. Pero hindi lahat na-retain sa puso. Bakit? Anong nangyari? As the parable tells us, no? Sa parable na ito, inihayag ni Jesus ang tinutukoy na seed. Sa kwento ay ang salita ng Diyos at inihayag din niya na ang mga iba't ibang mga uri ng soil na pinaglapagan ng seed
ay ang mga puso ng mga nakaririnig ng salita. Nabasa din natin na merong 4 na uri ng soil na binanggit sa parable. Ano yun? Yung soil sa pathway, yung rocky soil, yung soil with thorns, and yung good soil. No? So, according sa parable, ilan yung hindi magandang soil? 3 kasi isa lang ang sinabing good soil. Di ba? So, tapos sinabi rin ng ating Panginoong Hesukristo na yung seed na nahulog sa pathway ay hindi na talaga nagkaroon ng pagkakataon na tumubo dahil ano daw? Kinain ng mga ibon. Agad-agad. Paglapag na paglapag, kinain agad yung seed. No? So, narinig, nakarating sa puso, nagkaroon ng kurot ng kaunti sa puso, and yet hindi namunga. Bakit? Kasi kinain agad ng mga ibon. No? Ironic kasi, ang alam natin sa mga ibon, di ba? Palagi yan, pagka dinidescribe natin ng mga ibon, alaga ng Diyos. Pero dito, sinabi ng Panginoong Hesukristo mismo, kung ano yung ibon na yun, it represents the, ano daw yun? Represents the devil. No? Yung ibon represents the devil. So kung nakarating na pala sa puso, may kurot na yung salita ng Diyos, bakit naagaw pa ng devil? Hala ka. Bakit naagaw pa ng devil? Nasa puso na pala. Ang pinaka-logical reason po dyan, bakit naagaw yung salita ng Diyos sa puso ng isang nakarinig ng salita ng Diyos is that mayroon pang free access yung devil sa puso. Paano may free access? Ibig sabihin, labas-pasok pa yung diablo sa buhay ng nakarinig. No? Labas-pasok pa. Kumbaga, may free access, best friend pa kayo. Ha? No? Yun yung sad reality. Bakit madaling na snatch eh? Kasi best friend pa kayo. May access siya eh. Free access eh. So, ibig sabihin, nananatili pa yung kaugnayan sa devil. No? Nananatili pa yung kaugnayan sa devil. Ang posibleng realidad dito, yung taong nakarinig ng salita ng Diyos, pero agad-agad na snatch ng devil yung salita ng Diyos sa kanyang puso, is mas believe siya sa kasinungalingan ng devil kaysa salita ng Diyos o kaysa sa pangako ng Diyos sa kanya. Kaya madaling na ipagpapalit ang salita ng Diyos sa kasinungalingan ng diablo. Though he has ears, ito po yung malinaw, no? Kahit na meron siyang tenga, but he has no ability to hear the word of God because the heart is preoccupied with the lies of the devil. Ito po yung sad reality. Ang context po talaga dito, maraming crowd na sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Iba't ibang uri ng crowd. Kaya inihayag ng Panginoon, hindi lahat ng sumusunod sa Kanya ay totoong nakikinig ng salita niya o totoong tumatanggap ng salita niya. So yung second type, ano daw yung second type? Those who have fallen on the rocky soil. Sige, next slide please. So, sabi sa verse 13, those on the rocky soil are the ones who, when they hear and receive the word with joy, and yet these do not have firm root, they believe for a while, and in time, a temptation, in a time of temptation, they fall away. So, hindi lamang to basta nag-backslide. They fall away. No? Lumayo talaga. Ito naman daw po yung klase ng mga hearers nang marinig ang salita ng Diyos, nagkaroon ng kamalayan na kahit gaano katindi ang kanilang kasalanan, maaari pa rin silang maging object of divine favor at recipient of God's grace. Kaya naging excited sila. Ba, kahit pala makasalanan ako, pwede ko palang matanggap ang divine favor at saka grasya ng Diyos. Yes. Kaya mo nga narinig yung salita ng Diyos. You have been given the opportunity to listen and hear the Word of God. Yung common grace na binibigay niya so that His kingdom may be established sa puso mo. And yet, anong sabi ng salita? Nang makaranas ng hardship, nang makaranas ng problema, anong nangyari?
they fall away. Lumayo sila agad-agad. Kaya nagkaroon lamang sila ng temporary faith, but not saving faith, accompanied with excitement and joy, but not real joy. Dahil lang makaranas ng pasakit at kahirapan, pinagdudahan na agad ang kabutihan ng Diyos at tuluyan ng tinalikdan ang salita ng Diyos. Kung maalala ninyo yung message ko last December 21, no? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo doon sa mga messenger ni John the Baptist, pumunta kayo kay John, ihayag ninyo kung ano yung inyong nakita, kung ano yung inyong narinig, no? And sabi niya, blessed is anyone who does not take offense at me. No, hindi pinagdudahan yung katapatan niya. Ang pagdudahan mo, pwede kang magduda sa pananampalataya mo. No? Kaya nga sabi nung prayer nung isang individual na lumapit sa Panginoong Hesukristo, Lord, I believe. Help my unbelief. So hindi niya sinisi yung Panginoon. Sino may problema? Siya ang may problema. So, he acknowledged that the Lord is faithful, but He is unfaithful. So pwede po natin pagdudahan yung ating sarili. Pero once na nagduda na tayo sa katapatan ng Panginoon, delikado na mag-fall away tayo sa Kanyang salita. No? It simply means we do not have faith, the real faith. Kasi pinagdududahan natin ang katapatan ng Diyos. No? So faith is trusting Jesus Christ amidst trials and hardships, and it only transpires through the perception of truth about Jesus Christ as received in the preaching of His Word. So ang totoong blessing po mga kapatid, no, na hinahanap-hanap ng ilan sa atin, ay hindi kung ano pa mang bagay. Ang totoong blessing, the real blessing is Jesus Christ. Tandaan po natin yan, ano? The real blessing is Jesus Christ having a lasting relationship with us. Bakit lasting? Kasi siya yung tapat. Kahit hindi tayo tapat. Kahit nagkukulang tayo, siya ay nananatiling kompleto. No? And this is only possible through the perception or through the reception of the gospel. So nagiging posible lamang po yan kasi yung katapatan ng Panginoon ay natatanggap natin sa Kanyang salita. Tinatanggap natin at nananahan sa atin, namumunga sa atin yung Kanyang salita. So we now come to the third type of soil. Ano yung pangatlong uri ng soil? Verse 14, and the seed which fell among the thorns, anong sabi? These are the ones who have heard as they go, and as they go on their way, they are choked by worries, riches, and pleasures of this life. And they bring no fruit to maturity. Ang akala ng ilan, hindi lamang to basta nagbunga ng fruit to maturity. Pero nananatili silang nandoon sa taniman, no, nabubuhay. Pero ang realidad po rito, hindi. Kasi merong parable din na sinabi ang Panginoon, di ba? Na naghasik ng seed yung farmer, tapos natulog siya, tapos pagising niya, meron ding mga thorns and thistles na kasabay na tumubo noong mabuting mga seed. Tapos sabi ng mga workers ng farmer, Lord, tanggalin ba namin yung mga thorns and thistles na tumubo kasama, katabi na itong mga mabubuting seed? Anong sabi nung farmer? Wag. Saka na lang sa harvest time na lang natin harvestin yung dalawa pareho. No, tsaka natin paghiwalayin. Yung mga thorns and thistles, sunugin. Yung good seed, ihiwalay. So, ang akala ng ilan, pwede pala yun. Na kahit na ako'y nakatanggap ng salita ng Panginoon, pero these worries of life, nacho-choke yung aking pananampalataya, pwede pa rin pala akong maging mabuting Kristiyano. No? Pwede pa rin pala yun. Hindi. Ibang parable po yun. Tinukoy yung binanggit kong ngayon sa binabanggit ng Panginoong Hesukristo dito. Ito po, talagang the choke. Anong ibig sabihin ng na-choke? Nabilaukan.
Tapos, ano daw sabi? Walang fruit na binunga. Bakit walang fruit na binunga? Namatay. Yun po yung ibig sabihin nun. Namatay. Hindi siya nanatiling buhay. Namatay siya. Kaya hindi siya nagbunga. Nasakal siya ng, anong sumakal? Worries, riches, and pleasures of this life. Pero, ito po yung realidad. Gradual po yan nangyayari. Gradual. Hindi mo na mapapansin. Nasasakal ka na pala. No? Para kang ano yan, may hika. Hindi mo napapansin na, uy, hirap na akong huminga. Yung mga walang hika, hindi po maintindihan kung bakit gano'n yung pakiramdam ng mga may hika. No? Sa amin parang, uy, ang arte mo naman. Maayos naman yung paghinga ko, bakit ikaw? Hirap na hirap kang huminga. No? Ganun po yun. Para kang may hika. Nahihirapang huminga. At kung hindi matitreat ng tama, pwede kang mamatay. No? Meron pong namamatay talaga sa hika. Kaya wag po ninyong maliitin yung hika na yan. Ano? Anyways, so balik tayo dyan. Ano? Na-choke siya ng worries, riches, and pleasures of this life. So yun po yung sinabi. Bakit siya na-choke? Kasi mali yung object of faith niya. So akala niya meron siyang faith, pero habang ine-entertain niya yung worries, yung riches, and pleasures of life, nasasakal siya kasi yung kanyang object of faith ay yung worries, yung pleasures, at saka yung riches in life, of this life. So yun po yung kanyang object of faith. Yun yung kanyang pinipursue. Yun yung pinaniniwalaan niya na magsasalba sa buhay niya. No? So ito po yung isang realidad na makikita natin sa parable na ito. Maraming mga tao ang ini-integrate, no? Pinaghahalo yung pananampalataya with riches. No? Ang akala ng ilan, yung riches ang bunga ng pananampalataya. Ganon din ang akala ng mga Hudyo. No, ang akala nila dahil pinagpapala sila, dahil mayaman sila, binibigay ng Diyos yung favor sa kanila. No? Wherein ang gusto ng Diyos, mamuhay ka ng may pananampalataya at kung i-bless ka niya, hindi yan ang main na dapat mong ipamuhay. Kung hindi yung pananampalataya ng may relasyon sa Panginoon at hindi nilalayo ng riches or ng worries or ng pleasures of this world ang iyong relationship with God. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, bakit uunahin mo? Bakit ka nag-aalala? Samantalang maging si Solomon ay hindi nagkaroon ng damit kagaya nitong mga lilies na ito, yung mga bulaklak na tumubo sa parang, no? Tapos sabi ng Panginoon, kahit nga yung mga sparrows, hindi bumabagsak sa lupa nang hindi alam ng Panginoon. So, concern ng Diyos sa anumang need na meron tayo. Pero bakit yun ang uunahin mo? No? So, maraming mga tao ini-integrate yung kanilang faiths with riches as fruit of the word of God in their lives. So, anong nagiging object ng kanilang faith? Sinasabi nila na si Jesus, pero ang realidad ay ang blessing na matatamasa nila sa mga ginagawa nila. So, ang motivation ay tangible provision and not divine providence. Malaking kaibahan po yun, ha? Yung tangible provision at saka yung divine providence. Magkaiba po yun. Yung providence ay yung paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kahit hindi natin nararamdaman, nandiyan dyan ang Panginoon kumikilos. No? Yun yung providence ng Panginoon. Yung provision, yung pang-araw-araw na specific na pangangailangan natin. Ang problema, nandun tayo sa specific na pangangailangan natin. Felt needs, ika nga, ang ating mga hinahabol. So, ang motivation ay malayo sa kahirapan at makamtan ang kaginhawahan. Kaya naman, ina-attribute ang kanilang pagtatamasa ng mga provision sa kanilang pananampalataya. Sadly, maraming mga mananampalataya
ang nag-aakala na ang kanilang pagiging busy sa trabaho o negosyo ay blessing o pagpapala na nagmumula sa Diyos. Misconception po yun. Na? Misconception po yun. Maling pagkakaintindi na yung pagiging busy natin ay blessing na nagmumula sa Diyos. So, hindi nila namamalayan na sinasakal na pala sila ng kanilang pagiging busy, ang kanilang mga pagtitiwala sa Diyos ay nasasakal na. So, nababaling na ang kanilang tiwala sa kakayanan nila na mag-provide para sa sarili nila. Unti-unti na silang naniniwala na binibless sila ni God ng kalakasan para makapagtrabaho ng mahabang oras, mag-overtime, kahit araw ng pahinga. Blessing po yung kalakasan. Don't get me wrong, ha? Hindi ko inaalis yun. Blessing yung malusog na pangangatawan. Blessing yung kayamanan na binibigay ng Panginoon. Blessing po yung katalinuhan. Blessing yung lakas ng katawan. Blessing yung abilidad na magtrabaho. Blessing yung may trabaho. Pero, hindi po yan ang priority ng bawat isa sa atin. Ang priority natin, yung relationship ng Diyos sa atin. No? Na magbunga. Yun po yung priority ng bawat isa sa atin. No? So, ang akala ng ilan o ng karamihan, kahit mga professing Christians, na blessing ng Diyos ang pagtatrabaho kahit sa araw ng Lord's Day. No? Akala ng ilan, kahit Kristiyano po. So, matanong ko lang po ang bawat isa sa inyo, bakit kailangang magtrabaho kahit Lord's Day? Bakit kailangan magtrabaho? Kasi kung di magtatrabaho, paano kaming kakain, Pastor? So, babalik tayo sa salita ng Panginoon. Why do you worry about these mundane things? Bakit ka? Mundane pala, sorry. Bakit ka nagwo-worry sa mga mundane o yung mga common na mga bagay? Kasi Pastor, dinidemand ng trabaho. Bago pa lang ako sa trabaho eh. At pag hindi ako nagtrabaho ng Sunday, tatanggalin ako sa trabaho ko. Wala na akong kabuhayan. No? So, valid po yung concern. Valid yung concern. Pero hindi sapat ang reason para i-neglect ang salita ng Diyos only to accommodate your fear. Anong ina-accommodate mo pagka ganon? Yung takot. Hindi yung relationship with God. Kasi natatakot ka na mawalan ng trabaho. Natatakot ka na magutom. Ako rin, natatakot ako magutom. Kaya lang, ito po yung realidad eh. No? So, pansinin mo kung ano yung nagiging motivation para sa pag-neglect sa salita ng Diyos only to meet your need. Ano yung motivation mo? Fear of losing your job. Fear of not providing for your needs. No? Yun po yung motivation mo na ngayon. In exchange for the lasting relationship with Christ our Lord. So if you persist in feeding your fear, it will eventually choke your faith in Christ. Yun po yung issue diyan. Pag nag-persist ka na, blessing naman to ni Lord eh. At saka isa pa, Pastor, meron namang online na Lord's Day recorded service. Pwede naman ako makinig doon. Pwede. Pero you're missing the point. Meron din naman pong Bible study. Pwede. Meron din pong small groups, prayer meetings. No? Pwede, pero you are missing the point. Meron din naman iba, hindi nag-aalala, pero ine-enjoy yung riches and pleasure. Mga kapatid, ewan ko sa inyo, no? Pero ako, noong nagtatrabaho ako, every time na matatanggap ko yung payslip ko ng malaki, ganyan kalaki. Hindi. Malaki yung laman. Ibig sabihin, malaki yung laman. Every time na matatanggap ko yung payslip ko noon na malaki yung laman, dahil nag-overtime ako, mas lalo akong ginaganahang mag-overtime. No? At pagka maliit na yung sweldo ko, dahil hindi ako nakapag-overtime, nawawalan ako ng gana, nag-aalala ako. So mag-overtime na naman ako. So wala na akong ibang pinapansin na ibang bagay.
Pero napansin ko, mga kapatid, yung overtime ako ng overtime, bigla akong nagkasakit ng isang beses lang, tapos wala pa kaming mga ano nun. Wala pa kaming mga card. Wala pa kaming mga HMO card noon. Kaya pag nagkasakit ka ng isang araw, ang haba ng sick leave mo, dahil may sakit ka, ito po yung irony sa akin Ako personally, malakas yung pangangatawan ko noon, pero pag tinamaan ako ng sakit, matindi rin. No? Matindi rin yung sakit na tatama sa akin. So sa mahabang panahon din, kailangan kong magpahinga. So anong nawala? Sweldo. Ano pang nawala? Pera dahil pinambili ng gamot. Ano pa yung nawala? Yung excitement ko na kasama ko yung mga katrabaho ko. No? Kasi maging yung mga pamilya ko, yung anak ko, hindi ko pwedeng lapitan, may sakit ako 'Di ba? So ang daming nawawala ng mga bagay. So yan lang po yung irony ng buhay ng tao. Hindi ko alam kung anong naging experience ninyo. Pero habang na lumalaki yung pleasures na tinatamasa ko, mas nai-enjoy ko na maghanap ng mga pleasures of this life. Nakakalimutan ko yung mga importanteng bagay. No? Nakakalimutan ko yung mga tunay na mga importanteng bagay. At ang tunay na importanteng bagay sa isang Kristiyano ay ang salita ng Diyos. No? Salita ng Diyos. Habang mas nagiging komportable ang tao sa buhay, mas lalong lumalayo ang kalooban nito sa Diyos. Kaya nga yung prayer ni Agur, sabi niya, Lord, wag mo akong pahintulutan na maging mahirap na baka magnakaw ako. At wag niyo rin akong pahintulutan na maging sobrang yaman na makalimutan kita. Yun yung realidad, mga kapatid, sa Proverbs, no? Realidad po yun. That's reality. Baka sabihin niyo, kung ako mananalangin yan at pinagyaman ako ng hindi ko makakalimutan si Lord. Pag pinayaman ako ni Lord, hindi ko makakalimutan si Lord. Totoo naman, hindi mo makakalimutan si Lord kasi every time na maghihirap ka, babalik ka sa Kanya para manalangin. No? Every time na kukunti na lang yung yung provision na meron ka, mananalangin ka na naman. Paano ka manalangin? Panginoon, pagyamanin niyo po ako, Panginoon. Naging slang ka na. Ang tawag mo kay Lord, Panginoon na. No? So, brethren, ito po yung exactly what the Lord is telling us, or His hearers in this parable. The worries, the deceitfulness of riches, and the pleasures of this world chokes off their counterfeit faith. So, anong ibig sabihin ng counterfeit? Peke na pananampalataya. Peke kasi walang ugat o nasakal yung ugat, no? Hindi naman kasi si Lord yung object ng kanilang faith, kundi ang kanilang mga sariling desires perceived as blessing but in reality are burdens that exposes their true God. No? So meron akong narinig na preacher. Ito, personally, na narinig ko talaga. Sabi niyang preacher na to, dati, sabi niya, pinipilit mo ang isang tao na huwag magtrabaho o huwag maghanap buhay tuwing Lord's Day. Pero wala ka namang ibinibigay na alternatibo. O ibig sabihin, sasabihin ko lang daw na ang sabi ng salita ng Diyos, pahalagahan ninyo yung Sunday, and huwag kayong magtatrabaho dahil ang Sunday is holy to God. No? Pero wala naman daw akong binibigay ng alternatibo. Paano kung nag-resign siya? Wala na siyang pera, wala na siyang trabaho, wala na siyang hanap buhay, wala siyang kabuhayan. No? Anong binigay kong alternatibo? Wala akong binigay na alternatibo. No? So dapat daw, magbigay ako ng alternatibo kung magsesermon ako ng ganyang klase ng salita ng Diyos. Kung hindi naman ako magsesermon ng ganyang klase ng Diyos, ano ako ngayon? Namimili ng salita ng Diyos. Oo. And at the same time, mga kapatid, wala akong maibibigay na alternatibo. Unang-una, walang alternatibo sa salita ng Diyos. Walang alternative sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Hindi ko yan pwedeng palitan. Pag pinalitan ko, hindi na yan salita ng Diyos. Salita ko na yun. Hindi po ba? No? So dapat, sabi niya, dapat gumawa ka ng ibang kapamaraanan.
para ma-meet yung needs niya. So, ang ganda ng reasoning niya, pero parang tama, pero sa totoo lang, mali. No? Dahil wala pong alternative sa salita ng Diyos. Ito po yung realidad. We are no longer under the law. Bakit pinipilit mo, Pastor, na dapat makinig sa salita ng Diyos? Kasi under grace tayo. So, ito po yung dapat nating isapuso. That God has given His Word as ordinary means of His grace to be received in His presence and to be celebrated with His people every Lord's Day. Tandaan po natin yan. So, bakit sa ibang church? Hindi naman ganyan kahigpit. Kahit midweek lang magsimba, okay lang. Dito ka sa ibang church. Hindi, kidding aside, no? Meron naman silang mga small groups, meron naman silang mga prayer meetings. Kagaya nga ng sinabi ko, maganda yon, pero hindi yan pamalit sa rest na binibigay ng Diyos every Lord's Day. Nag-invite nga si Lord Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Kailan ka magre-rest? Every time you go to His presence. Kailan? Mag-isa pwede, yes, pero hindi yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sinasabi niya, come to me, and I will give you rest, kasama ang ibang flock, community of faith. Come to me and be part of my body. Come to me and be part of the vine. No? Become my branch. Yun po yung sinabi. Yun po yung invitation ng ating Panginoon. Kasi, kung tayo ay nakadikit sa Kanya as branch ng tunay na vine, yung sustenance, providence, provision, ay dumadaloy sa buhay ng bawat isa. Sa pamamagitan niya. No? Paano niya binabahagi? Sa pamamagitan ng Kanyang mabuting salita. Meron din naman lumagapag, hindi lumagapak. Lumagapak, sa bagay, lumagapak naman binato No? Sa good soil. So ito naman daw po yung namunga. So again, pag ginamitan po natin ng allegory, ano yung good soil na sinasabi? At ano yung fruit na sinasabi? Good soil, sabi ng Panginoon, ito yung klase ng puso. Reception ng puso sa salita ng Diyos. Ano naman daw yung fruit? Sabi, dumami yung naging bunga mo sa pananampalataya mo. Nagkaroon ka ng sarili mong disciples. Oo. So, hindi po yun totoo. Allegory po yun. Kasi kung ganun po yun, ibig sabihin, namunga ka ng ibang tao, bakit sinabi ng Panginoon, hindi lahat na nakakarinig ay may abilidad na makaunawa? Kung paramihan ng sabi, talo tayo sa Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon, hindi sapat yung bilang. Dapat quality, not quantity. So, ano yung bunga? Personally, magkakaroon ng bunga sa buhay mo. Amen po ba tayo doon? So, yun po yung ibig sabihin doon, ano? Ang ginamit po ng Panginoon dito is yung agricultural setting. So, sa agricultural setting po, patuloy na binubungkal ng farmer yung lupa. Kapag ka mabato, hindi niya gagalawin yon. Yung agricultural setting, yung farmer. Kapag ka pathway, hindi siya magtatanim doon. Alam niyang pathway yun Tatapakan lang niya yun So, saan siya lang magtatanim? Sa good soil lang. Pero dito sa parable na to, ano pong ginawa nung sower? Hinasik niya, binato niya. Meaning to say, lahat may opportunity to receive the word of God. But not everyone who has ears has the ability to understand. No? Yun lamang pong binubungkal ng sower, yung soil. So it is not our ability to receive the word kung hindi yung faithfulness ng Diyos. So ito po, yung panghuling true believers, true believers persevere because the seed or the word has already sunk deep and has taken root and is producing its fruit as it grows in their lives. So, sino pong may gawa niyan na mag-sink deep yung word? Yung farmer, kasi binungkal yung puso mo. Diniligan, inalagaan yung seed sa puso mo. Kaya bang alagaan ng sariling soil yung seed na tumutubo sa kanya?
Hindi. No? Merong outside help para tumubo ng maganda yung naitanim na seed. Imposibleng, hindi pwedeng walang outside help. No? Eh bakit sa Mindanao, magbato ka lang ng seed, pwede nang tumubo dun? Yung nature ang kumikilos sa kanila. Merong liwanag na biglang dumadating, no? Merong moisture, natural moisture. At sino nag-provide nun? Ang Diyos pa rin. Hindi po ba? No? So kaya po, dadating tayo sa third point, yung purpose ng parable. So ano ba yung purpose ng parable? Sabi sa kwento, maraming crowds ang nakasunod sa ating Panginoong Hesukristo. Marami. No? Dito po sa parable na to, in-expose lang ng ating Panginoon na hindi lahat ng sumusunod sa Kanya o nang lumalapit sa Kanya ay tunay na sumusunod sa Kanya. Ang ilan, ang ilan? Para maka-experience lang ng kagalingan. Ang ilan para mabusog. Kasi nagpakain ng Panginoong Hesukristo ng 5,000. Di ba? Sa ibang account. 4,000 pinakain niya. Tapos ang ilan, pinagaling niya. Ang ilan, pinalayas niya yung mga demonyo na nasa kanila. Ang ilan naman, sumunod lang sa Panginoong Hesukristo, lumapit sa Panginoong Hesukristo para makiusyoso lang. Kagaya ng mga pariseyo. Kaya in-expose dito ng Panginoon na hindi lahat ng nakaririnig ng salita ng Diyos ay tunay na sumusunod kay Kristo Jesus. Kaya hindi nagbubunga ang seed na naririnig nila sa buhay nila. So yun po yung purpose. No? Yun po yung purpose. Ang sabi nga po, parables are given to reveal the realities of the truth about God, and it also conceals the truth about God. Anong sabi po ng ating Panginoong Hesukristo? No? But the rest, they are told in parables, so that while seeing, they may not see, and while hearing, they may not understand. So yung Word of God, to develop faith, and it also is used to judge those who are not God's people. Yun din po yung purpose ng parable. Para po yan yung sinabi ng Romans chapter 1 verse 24. No? Therefore God gave them up to vile impurity in the lust of their hearts. So dahil makasalanan kayo, pabayaan na kayo ng Diyos sa inyong kasalanan. Hindi na kayo binigyan ng pag-asa ng Diyos dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Kahit while they know God, they did not honor God. Yun po yun. No? Sa bawat sumasampalataya kay Kristo Jesus naman, ang banal na spirito ang nagko-cultivate ng ating mga puso para maging matabang lupa nang sa gayon, ang salita ng Diyos ay magkaroon ng masaganang bunga. Sabi nga po ni Lucas, no? Sa passage po na to, meron lang akong na-review na naisip ko bakit yung mga kababaihan sinama dito sa idea, sa kaisipan nitong chapter na ito. Although originally, wala namang chapters and verses ang Bible. Pero dahil iisa sila ng kaisipan, yung naglagay ng chapters and verses, nakita niya yun. Iisa ng kaisipan to So dapat kasama to ng kwentong ito. So ano yung kasama ng kwentong yun? Sa chapter 8, nagsimula, kasama ng Panginoon, yung kanyang mga apostles, may kasama din siyang mga babae. Nung panahon nila, yung mga babae hindi naman mahalaga. No? Social outcast nga yung mga kababaihan Pero bakit sinama ni Lucas yung kwento na yun? Yung kaisipan na yun, So ang nakita ko lang po dito, ang nakita kong katotohanan dito, merong pagbabago sa buhay nitong mga taong ito. Sige, next slide nga po. Ayan, basahin po natin, And also, some women who have been healed of evil spirits, and sicknesses. Mary, who was called Magdalene, from whom 7 demons have gone. Imagine niyo, ilang demonyo daw naalis sa kanya?
7. Sa atin kaya ilan? No? Ilan kaya ang kailangang alising demonyo sa atin? Naalis na. Ang ibig sabihin nun, merong pagbabago. Kaya sila sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Merong pagbabago sa buhay nila dahil narinig nila ang salita ng Diyos, kumilos ang Diyos sa buhay nila sa pamamagitan ng salita niya, at nagkaroon ng resulta, bunga. Ano yung bunga? Nawala yung 7 demonyo. Ano yung bunga? Gumaling. Ano yung bunga? Nakarinig ng salita ng Diyos at napalaya sila. No? Kaya pala isinama yung kwento nila dito sa chapters na to. At hindi nila itinago yung kanilang mga bunga, bagkos inihayag nila sa pamamagitan ng pagsunod at pagsuporta sa ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pala kabilang din yung no one lights a lamp and hides it under the bed. Kung hindi, pag nakatanggap ka ng liwanag, ihahayag mo ang liwanag na yan. Hindi mo itatago. No? Hindi mo kokoveran. Women were not accepted by their culture. They were socially outcast. And yet Christ our Lord has ministered to them, healed them of evil spirits and sickness. So hindi malinaw kung paano pinagaling, hindi malinaw kung paano pinalayas yung diablo o yung demonyo. Pero ang malinaw, nataniman sila ng seed. At yung seed na yun, nagbunga sa buhay nila. No? Hindi dahil magaling sila. Pangit nga yung pinanggalingan nila eh. Pero yung mercy and loving kindness of our Lord na ibinigay niya at nireveal niya sa pamamagitan ng kanyang salita, nagkaroon ng bunga ang kanilang pamumuhay. So as we conclude mga kapatid, ito po yung dapat nating tandaan. Sige, next slide. As our hearts are, so we respond to the Word. Na? To the one given the ability to hear the Word of God, let him hear. And let the message of God shine before your life. Let the fruit of the Word be evident. Do not hide it under a cover. Let the Holy Spirit cause the Word of God sink deep and have its root in us. Tayo po'y manalangin and ask the Holy Spirit o ask the Lord Jesus Christ for the guidance of His Holy Spirit. That as He caused His Word to grow and bear fruits in the hearts of these apostles and other followers, nawa, ganun din ang gawin niya sa bawat isa sa atin na nakaririnig ngayon ng kanyang salita. Father, maraming salamat for giving us your word. Thank you for reminding us that it is you who is faithful. Kayo po ang siyang naghasik ng inyong salita at kayo rin po ang siyang nagpapalalim ng salitang ito sa puso ng bawat isa sa amin. Kayo po ang nangangalaga ng salitang ito so that we may grow in faith sa pamamagitan ng inyong salita sa paggabay ng inyong banal na spirito. Patuloy po ninyo kaming tulungan, patuloy po ninyong i-reveal sa amin ang inyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng inyong salita. And may it be, Lord, na as we receive the light that shines from your word, may we not cover it sa buhay namin, bagkos ihayag namin ang inyong katotohanan sa aming mga pamumuhay. This we pray in Jesus' name. Amen.